Okay, sa mapagpalang araw sa inyo mga ka-trigger, at ito pong muli ang inyong Pinoy Parang Instructor na Gasmith din naman. Bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan. Bago ako magpasalamat ay gusto ko munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Isagani Noel. Ang sabi niya ay, tanong po, anong difference ng firing pin block at transfer bar? Okay, actually may video na tayo nito nung mga nakaraan, pero sa mga bago at ayaw naman balikan yung ating mga videos, mas maganda kung babalikan ninyo yun, mas maunawaan din ninyo. Kung hindi ninyo ito maunawaan, balikan ninyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, bago kayo magtanong, balikan muna ninyo ating mga videos at marami pa kayo matututunan doon. Baka yung mga tanong ninyo, kasi halos 90% siguro ng mga tanong nasagot ko na eh. Pero gayon pa man ay pagbibigyan natin ngayon si Isagani Noel. Anong pagkakaiba ng firing pin block at transfer bar? Ito ay mga safety features ng revolver. Sa revolver ninyo ito makikita itong transfer bar na ito. Although yung mga pistol ay may firing pin safety block. Okay. Ang transfer bar kalimitan sa mga revolver ninyo makikita. So bago natin yan sagutin ay gusto ko lang kayong pasalamatan sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos dahil nakatulong kayo para dumami ang ating mga subscribers. Tayo ay mahigit ng 48,300 na mga subscribers. At maraming salamat doon sa mga lalo tigit yung mga hindi nag-skip ng ads dahil nakatulong naman kayo para madagdagan yung ating kita sa YouTube channel, yung ating mga revenues dahil ang ating YouTube channel ay ginawa ko para sa ating charity. Kung wala tayong charity, wala tayong YouTube channel kasi meron tayong 6 na estudyante na anak ng mga single parent natin tinutulungan para makapag-aral. Sila ay mga anak ng single parent kaya lahat ng kita natin dyan ay pagkulang pa ay dinadagdagan natin. Malimit ako ay nag-aabono pa dahil maliit pa naman nakita ng ating YouTube channel, hindi pa sapat dun sa 6 na estudyante na mga anak na single parent. Kaya maraming salamat dun sa mga nagpapadala ng tulong dito sa ating GCash number. Meron tayong mga mabubuting puso na tumutulong. Wag po kayong tumawag sa number na yan para bumili ng baril. Wala po kami pinagbibiling baril. Mag-message lamang kayo dyan kung kayo may mapaabot na tulong sa ating mga beneficiaries para kayo ay ma-recognize ng ating YouTube channel. Maraming salamat kay Sir Noli Peace America ng Virginia, USA sa patuloy at walang sawa mong pagtulong sa ating mga beneficiaries. Okay, punta na tayo sa ating topic ngayon. Una sa lahat, kung kayo ay magtatanong, yung inyong mga tanong ay ilagay ninyo ang model at brand para ma-eksakto masagot ko ng tama. Kasi kung walang model at brand, ang hirap sagutin. Hindi ko talaga masagot. Kaya yung mga tanong ninyo hindi ko masagot. So actually, kaya ito namang tanong na to, pang revolver talaga ito. So yung mga tanong na hindi ko masagot, sabihin ninyo ang model at brand ng inyong mga baril na may mga problema para masagot natin. Okay, so ayan, punta na tayo. Ano ba yung tinatawag na safety features ng mga revolver? Okay. Ang revolver ay yung mga modern ngayon, yung mga old model kalimitan wala nito. Kasi pag bumagsak ang revolver dahil mabigat itong banda rito, pag ito'y tumama sa mabigat, checkin muna natin ito kung may bala. Okay, walang bala. Pag ito'y tumama at may nakalagay na bala sa tapat ng firing pin, ito ay bumagsak, ay marami ang na-aksidente kung wala itong tinatawag na safety features na firing pin block at itong transfer bar. Okay? Puputok yan. Kung sinong nakatapat sa baril ay may kalalagyan. So maraming nangyayaring ganyan. So ano ba itong
safety features na ito. Unang-una, bagaman parehong safety yan, ay malalaman ninyo yan sa hugis ng hammer. Okay, ikak natin to. Makikita ninyo yung hammer na yan. Ikaw tayo ng puti na background para malaman. Makikita ninyo yan. Ito na lang oh. Ito ang hugis ng hammer na may transfer bar. Kung mapapansin niyo may parang tuka dito. Ayan o. May parang tuka dyan. Ayun, may parang tuka dun. Hindi siya pantay dito. Kuha ko na isang hammer . Hindi kamukha nitong hammer na to. Itong hammer na ito pantay. Okay, pantayan ha. Itong hammer na ito hindi pantay, may parang tuka doon. Yung firing pin niyan dito nakatapat. So pag pumalo ito, hindi siya puputok kasi ang mangyayari niyan nakakawang siya. Kawang siya kasi ito ang tatama sa kanyang frame. Ito ang tatama. So, yung kanyang firing pin ay hindi tatamaan. Kasi nga ito ay may guwang dito. Ayan. So, yan ay kinakailangan niya ay transfer bar. Yung transfer bar, kinakailangan pumunta dito para itong guwang na ito ay maripil. Ito ang itsura ng transfer bar ito. Ito yung transfer bar. Ito yung pupunta dyan. Okay. Pag kinalabit, pag ikinak mo yan, itong kanyang, ganito yan eh. Okay, ganito nga yan. Itong kanyang transfer bar ay aakyat dyan. Okay. So, pag pumalo siya, kaya naging transfer bar yan, papaluin ng hammer itong transfer bar at yung power nito ng hammer ay itatransfer niya dito sa firing pin. So, ganito na ang mangyayari dyan. Ganyan na ang mangyayari dyan. Tatamaan na ngayon niya itong firing pin. Kasi nga, pag yan naman ay hindi nakakak, ito ay nakababa. Nakababa yan. Nakaganyan ngayon ang hitsura niya. Nakaganyan. Okay, nakaganyan siya. So, ito ang nakalapat. Itong tuka na to ang nakalapat. Lapit natin. Itong tuka na to ang nakalapat sa kanyang frame. So, nakalapat siya dyan eh. Ay, hindi eh. Kahit paanong pukpok mo dyan, hindi man yan. So, pagka ikinak mo yan, ito ay aangat. Aangat yan. Pupunta yan dito. Yan. Pupunta yan dyan. At siyempre, pagka kinalabit mo, ayan ang mangyayari. Ayan na, ganyan ang position yan. Yan ang transfer bar. Ibig sabihin, itong transfer bar ang nagtatransfer ng pwersa nitong power dito sa kanyang firing pin. Yan. So, yan ang napaliwanag na natin yung ibig sabihin ng transfer bar. Okay? Ito ay pagka hindi siya nakakak, yan ay ganyan ang posisyon. Yan. Nakaganyan siya. Hindi niya kayang palubugin yung firing pin niya. Okay, dahil nga ito nakalapat. Ulitin ko lang ha. Pero pagka ikinak mo yan, aakyat na ito dito. Okay, aakyat na yan dyan. Nakaganyan siyempre yan. Nakaganyan yan. So, ayan na. At pag pinalo na ng hammer ang transfer bar, ganyan ang position yan. Pag yan ay pumalo na. Okay, so ayan. Ano naman ang firing pin block? Ang firing pin block naman, ang kanyang hammer, okay, ang kanyang hammer ay pantay.
Yan, pantay siya. O, ay paano naging safety naman yan? Paano naging safety yan? Eh, siyempre, pag pantay ang hammer na yan, pag walang firing pin block yan, yan ay pag bumagsak yan, puputok yan kasi ito naman ang firing pin block. Ang firing pin block naman niya ay nandito. Andito naman yung kanyang firing pin block. Ganito rin ang itsura nun. Baligtad naman. Ito naman, pag hindi nakakak, ito ay nakataas ito. Nakataas ito. So, nandito naman yung ano niya. Nandito naman yung kanyang firing pin. So, kahit pa yan ay bumagsak, ito naman ang nakakalang itong kanyang safety block. May safety block ito. Ito na, yan, nakaganyan naman siya. So, pagka ikinak mo naman, ito naman ay bababa. Bababa naman yung kanyang safety block. Bababa yan. Mawawala na siya dyan. At pag yan ay pumalo, edi wala na safety block. Tatamaan na yan, ganyan. So, baligtad. Baligtad yan. Yung transfer bar, ito ay, pag ikinak mo, ito'y tataas. Okay? Yun namang safety block, pag ikinak mo, bababa naman ito. Yung kanyang safety block, bababa. At yan naman ay nakakonekta dito nakakonekta yan eh. Yan, nakasuot yan dyan eh. Yan. Dito nakalagay sa butas na yan, nakaganyan yan siya. Okay, kaya pag yan ay kinalabit mo, ay yan ang nagpapababa dito. Dito nakalagay yan. Okay, so yun. Baligtad. Yung transfer bar nakababa. Pag ikinak mo, tataas. Ito ay yung transfer bar, ulitin ko baka malabo. Yung transfer bar ay nakababa. Pag ikinak mo, ito'y tataas. Tataas. Para pag pumalo yung hammer, ay magiging parang pantay na yung kanyang hammer, pantay na. Okay. Ito namang firing pin safety block, ito naman ay nakaharang. Nakaharang naman ito. Nakaharang naman niya siya diyan. Kaya hindi niya abutin itong hindi niya abutin itong firing pin kasi may kalang eh. Yung firing pin niya nandito eh. So, hindi siya magpo-forward kasi may kalso dito. Ngayon, pag ikinak mo, mawawala yan. Lulubog yan. Lulubog yan. At pag yan ay wala na yung kalso dyan, kumbaga wala na yung kalang dito, yan, tatamaan na ang firing pin yung ng hammer yung kanyang firing pin. Kasi wala na nakakalso dito eh. Ito ang, pareho din ang itsura niyan. Pareho ang itsura. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pag kayo ay, makikita naman ninyo dito yan eh. Ayan o. Ayun yung kanyang transfer bar. Okay? Yung transfer bar na makikita ninyo dyan. Pero nakakakyan, makikita ninyo, nakataas siya. Pero pagka subukan nating ibaba itong hammer, pag ang hammer niyan ay, kaya mapapansin ninyo, pag ikinak ninyo yan, yung hammer niya at itong kanyang trigger ay umaatras. Ibig sabihin, itinataas niya yung transfer bar. Ayun, which is itinaas ninyo. Pero pag yan ay pumalo na, itong yung transfer bar na yan, okay, pag yan ay gumano na, at ito ay, ang kanyang trigger ay bumalik na yung trigger, nakababa na yung transfer bar. Nakababa na. So, hindi na nakababa na yung transfer bar, andi dito na yung transfer bar, safe na yung hammer. Safe na yung hammer kasi nga, wala na yung transfer bar. Okay? Baligtad yung yung safety block naman, bababa naman ito. Kasi nga, magkaiba ang design ng
kanyang hammer. Pantay ito. Ang safety block naman ay naka-block naman ito. Naka-block naman. Okay, so ayan. Sana naunawaan ninyo. Kahit paulit-ulitin natin yan, makikita ninyo kung ang inyong hammer ay ganito ang itsura, ibig sabihin yan, safe yan, may ano yan, may transfer bar yan. Kung ganito ang itsura, oh. Yan. Hindi man pantay. Pero kung pantay ang inyong hammer, ito ay kalimitan sa mga, ang safety block ay sa mga Smith Wesson. Kung nakikita, kalimitan. Smith & Wesson ito. Ito mga transfer bar ay sa Taurus. Sa Taurus model ito. Kaya sisilipin ninyo, makikita ninyo dito yun. Okay, makikita ninyo dito yung safety pin. Safety, o di kaya, makikita ninyo yan, pag binuksan ninyo itong plate na to, makikita ninyo sa mga, halimbawa, yung inyong hammer ay pantay na ganyan. Buksan ninyo itong plate na to, makikita ninyo kakagad. Nasa labas kasi ninyo makikita yung safety block, yung transfer bar nasa loob ninyo makikita. So, may sasilip din ninyo dito yan sa loob nito. Yan, dito ninyo masisilip yan. Kaya ninyo silipin yan, makikita ninyo doon kung mayroong parang dila-dila, makikita ninyo ito. Ito makikita ninyo. Dito ninyo makikita sa loob. Yan, dyan. So, yan. Kaya, ang lagi kong sinasabi, pag kayo magda-dry fire, kasi ito napuputol ito. Ayan, maliit lang ito eh. Pag kayo dry fire at hindi ninyo nilagyan ito ng dapat lalagyan ninyo ito ng rubber. Kasi nga, sa mga transfer bar, walang problema sa mga, kahit pa sa mga sa mga safety block, ang sisirain naman yan ay yung kanyang firing pin. Kaya ang sabi ko ay lagi kayong maglalagay ng kahit kapirasong tissue dyan. Maglagay kayo ng kahit kapirasong tissue dyan, o di kaya rubber, cotton, o kaya mas maganda upos ng sigarilyo, maglalagay kayo dyan. Yan, maglalagay kayo dyan para hindi masira yung inyong transfer bar at safety block at firing pin. Kasi yan ang bababagi ng ng hammer pag kada ninyo yan. Kada dry fire ninyo yan. Yan ang pupukpukin ng pupukpukin. Kaya nga hammer ang tawag yan, pamalo yan eh. Pamantakin ninyo, papaluin yan ng papaluin ito. O dito ang masisira, mapuputol yan, mapipipi ito sa katagalan. Okay, so yan ang lagi kong pinapayo sa inyo pag magdadry fire kayo. Lagi kayong maglagay dyan ng proteksyon dito para hindi babagi ng hammer kung ano man ang tinatamaan niya dyan. Bakal sa bakal yan eh. O, yung iba nga, nambabas pa sa atin. Ay, sige, gawin ninyo yan. Ayan, baril naman ninyo yan. Anong pakialam ko dyan, Tingnan ninyo, hindi tinatamaan yung bakal. Maglalagay kayo dyan. Yan ay sa pagdadry fire. Okay yan, napahaba na tayo. At shoutout na lang natin yung ating mga community spotlight para naman malaman natin kung mga sino-sino ang talagang nanonood ng ating YouTube channel. Okay, sa shoutout kay Milo Maranan, meron kang 62 engagement. Shoutout kay Nueva Prepare, meron kang 29 engagement. Shoutout kay Nelson Mariano, meron kang 46 engagement. Shoutout kay Pinoy Ergans, meron kang 2 engagement. Shoutout kay Ragperch, meron kang 100. Perfect ang iyong engagement. Wala kang absent. Okay, at maraming salamat sa inyo. Shout out sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Yan, pasyalan ninyo. Doon sa dati kong masishop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Meron tayo dyan bagong Papa Burger. 40 pesos lang, buy one take one na hamburger dyan. Okay, maraming salamat sa inyo. Inulit ko, kung kayo magtatanong, sabihin ninyo ang model, caliber at brand ng inyong mga baril para masagot natin ng tama. Okay, God bless us. Thank you very much.